Ang pelikula ay nagsimula sa isang pagtitipon ng pagpapakita ng mga martial arts sa isang training hall sa Malaysia. Kakatalo lang ng isang lalaki sa kanyang kalaban at ipinagmalaki niya sa lahat na ang Muay Thai daw ang pinakamalakas sa lahat ng martial arts. Pero mamaya isang matanda na bihasa sa silat martial arts ang lumabas para hamunin siya. Ang dalawa ay sumabak sa matinding laban pero sa kasamaang palad ang matandang lalaki ay nagsimula ng matalo at wala na siyang magawa. Nang tatapusin na siya ng kalaban, isang lalaki ang pumasok sa ring at pinigilan siya. Siya ay parang isa lamang na ordinaryong lalaki na walang makikitang espesyal sa unang tingin. Minaliit siya ng Muay Thai fighter at kahit na ng mga manonood dahil iniisip nila na wala siyang ibabatbat. Pero nang magsimula na ang laban, ipinakita ng lalaki ang kanyang matinding abilidad sa silat martial arts at agad na nabunyag na isa pala siyang master sa pakikipaglaban. Siya si Dato Mayor Abdul Rahman, ang maalamat na founder ng Silat Gayong Martial Arts. Tinanggap ng Muay Thai fighter ang pagkatalo at yumuko siya bilang respeto. Ang mga manunod ay nagsigawan at binuhat nila si Mayor na parang isang bayani at sa mga sandaling ito, ang kwento niya ay nagsisimula pa lamang. Pagkalipas ng panahon, makikita natin si Mayor, ang kanyang asawa, mga anak nila at ang kanyang nakababatang kapatid na si Matt na papuntang Singapore. Dahil ang buhay sa maliit na bayan nila ay nagbibigay lamang ng maliit na kita at hindi kayang suportahan ang buong pamilya nila. Sumakay sila sa train at dumating sa isang baryo na tinatawag na Paseres. Sila ay sinalubong ng isang respetadong matanda, ang landlord at ang kanyang apo. Kahit na ang bagong kapitbahay nilang si Yunus ay dinalhan sila ng pagkain bilang pagpapakita ng kabaitan. Ilang sandali lamang pagkatapos lumipat nakatanggap si Mayor ng isang magandang balita. Ang asawa niya daw ay buntis sa pangalawang anak nila. Sa sumunod na araw, dinala niya ang kanyang pamilya sa malapit na palengke para bumili ng kailangan nila sa bahay. Nakita ulit nila ang chief ng baryo at marami pang kapitbahay kasama na si Yunus na nagtitinda ng gulay. Ang mga anak nila ay agad na naging magkaibigan. Samantala, sa tabing dagat, dumating ang mga mangingisda, dala ang mga bago nilang huli. Ang isa sa kanila ay si Wak Kusang na pinaniniwala ang isang magnanakaw at nanggugulo sa mga tao sa baryo. Pinaniwalaan naman agad ito ni Mayor at ginamit niya ang kanyang abilidad para patumbahin siya. Pero lumalabas na nagkamali lang pala si Mayor at ang totoong magnanakaw pala ay isang bata na nahuli ni Matt. Ang hindi pagkakaunawan ay naayos agad at imbes na maging magkaaway, si Mayor at si Wak Kusang ay naging magkaibigan. Ipinakilala ni Wak Kusang ang sarili niya bilang isang tindero ng isda mula sa Pulusodong. Inangaan niya ang martial arts ni Mayor at nakiusap siya kung pwedeng turuan siya nito. Bago umalis, binigyan niya si Mayor ng isda bilang regalo. Sa sunod na araw, si Mayor at si Matt ay pumunta sa isang kampo ng mga British para maghanap ng trabaho. Sila ay nag-apply bilang mekaniko at sa kabutihang palad, sila ay natanggap naman kaagad. Nagsimula silang magtrabaho, subalit pagkatapos lamang ng ilang buwan, silang dalawa ay nagsimulang makaranas ng pagmamaltrato galing sa dalawang British na sundalo. Ang dalawa ay si Talib at si Juan. Lagi nilang hinaharas si Mayor at laging naghahanap ng tsansa para maliitin siya. Isang araw, habang magkasamang nagdadasal si Mayor at Matt, inabala sila ni Talib at ng mga kasamahan niya. Ininsulto nila ang pagdadasal nila at inapi nila sa Matt. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagtimpi si Mayor at ginamit niya ang abilidad niya para itumba silang lahat. Pinigilan naman siya ni Matt sa tamang oras bago pa lumalala ang sitwasyon. Bago pa man sila mahabol ni Talib, isang opisyal ang dumating at inutusan silang ayusin ang sasakyan ng Lieutenant Colonel. Pero pinasa ni Talib ang trabaho kina Mayor at Matt. Buti na lang totoong magaling na mekaniko ang dalawa. Pagkatapos ng ilang oras, naayos nila ang sasakyan na sinasabing imposible ng maayos. Nang makabalik na sila sa bahay, sinanay ni Mayor ng seryoso si Matt sa silat martial arts. Gusto niyang gumaling ang kapatid niya sa pakikipaglaban para hindi na siya maapi ng mga taong tulad ni Talib. Sa gitna ng pagsasanay nila, dumating si Wak Kusang kasama ang mga tauhan niya. Pumunta sila para hilingin kay Mayor na turuan sila ng silat dahil bumilib sila sa abilidad niya nakaraan sa palengke. Sa una nagdadalawang isip si Mayor pero sa huli ay pumayag din siya at simula sa araw na iyon ang bakuran nila ay naging isa ng informal na lugar ng pagsasanay para sa silat
martial arts. Dahil kailangan nila ng dagdag na pera, umasok si Mior bilang isang waiter sa isang okasyon ng mga opisyales ng British. Subalit minamaltrato ng mga British ang mga lokal na trabahador dahil pinaniniwalaan nila na mas mataas silang tao. Si Matt ay nanatiling tahimik lang sa pang-aapi. Nang matapos na ang okasyon, naiwan si Mior at Matt sa kusina at biglang dumating si Talib at ang kanyang mga kasamahan. Pinatay nila ang ilaw at inatake nila sina Mior habang may suot na mga night vision para may bentahe sila. Pero ang hindi nila alam, ang inaatake nila ay isang master ng silat martial arts. Kahit na sa gitna ng kadiliman, nadepensahan pa rin ni Mior ang sarili niya at si Matt at naitumba niya pa rin ang mga sundalo. Huminto lang ang kaguluhan nang dumating ang Lieutenant Colonel. Sa sumunod na araw, ipinatawag niya si Mior. Alam daw ng Colonel ang mga nangyari at siya daw ay humanga sa abilidad ni Mior. Inopera niya si Mior ng posisyon bilang silat instructor sa kampo. Tinanggihan siya ni Mior sa umpisa, pero ang isip niya ay nagbago nang masalubong niya si Matt sa labas at ibinigay sa kanya ang isang sulat. Silang dalawa daw ay tinanggal sa trabaho nilang mekaniko dahil sa ginawa nilang kaguluhan noong isang araw. Dahil wala ng trabaho at pagkakakitaan, tinanggap ni Mior ang inaalok ng opisyales na trabaho bilang isang silat instructor ng mga sundalong British. Bago pa man makapagsimula si Mior sa pagtuturo, kailangan munang obserbahan ng isang senior instructor mula China na may pangalang Master Chan ang abilidad niya. Maraming taon na siyang nagtuturo sa mga sundalong Briton ng Kung Fu. Para masubukan si Mior, hinamon niya siya sa isang laban. Dalawang magkaibang martial arts ay nagharap at ang bawat isa ay may kanya-kanyang estilo at teknik. Ang laban ay intense, patas at puno ng abilidad. Sa huli, sa inaasahan, napatunayan ni Mior ang kanyang abilidad at tinanggap ni Master Chan ang kakayahan ni Mior sa pagtuturo. At sa mga oras na iyon, si Mior ay opisyal lang naging silat instructor ng kampo ng British at si Matt naman ay ang kanyang assistant. Lumipas ang panahon at isang araw, habang si Mior ay sa gitna ng pagsasanay, isang balita ang dumating na ang asawa niya daw ay dinala sa malapit na hospital. Agad siyang umalis para samahan ang asawa niya sa panganganak at pagkatapos ng ilang araw, nagsagawa siya ng isang pagtitipon sa kanyang bahay para ipagdiwang ang pagsilang sa bagong niyang anak. Kahit na sa gitna ng pagdiriwang, nagpatuloy pa rin si Mior sa pagtuturo ng silat at ngayon ay mas marami pang estudyante kesa sa dati. Hinangaan siya ng mga taong baryo at ang abilidad niya ay mas lalo pang sumikat sa iba pang mga lugar. Paglipas ng panahon, dinala na rin ni Mior ang kanyang pamilya sa Pulusodong, ang isla kung saan nakatira si Wak Kusang. Sila ay tinanggap ng mainit pero si Mior ay nandito para hindi magbakasyon kundi magturo ng silat martial arts sa mga taong baryo. Isang taon ang lumipas at ang kapayapaan ay huminto. Sa taong 1942, nilusob ng Japan ang Singapore. Nagpanik ang mga tao sa baryo at marami ang lumikas papuntang Pulusudong kung saan kinukonsidera na mas ligtas. 7 bangka lamang ang meron kaya inuna ang mga kababaihan at mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang matigas ang ulo at ayaw lumikas, mas gustong manatili kahit anong mangyari. Habang papaalis na sina Mior, isang pagsabog ang kumulantang sa baryo at nasunog ang mga kabahayan. Nagdamali sila sa paglikas dahil ang mga puwersa ng mga Hapones ay parating na. Sakay ng isang baka, nakaalis na sa pangpang sina Mior pero pinasabog ulit ng mga Hapones ang baryo at isang malaking alon ang nagawa nito na tumama sa kanila. Nahulog silang lahat sa bangka at sa mga oras na iyon, ginamit ni Mior ang lahat ng lakas niya para maibalik sa bangka ang buong pamilya niya. Mamaya nakarating na rin sila sa Pulusudong bilang huling grupo na nakatakas. Pero hindi lahat ng mga tao sa baryo ay nakatakas. Ang iba ay nanaiwan pa rin sa baryo kabilang na si Yunus at ang pamilya niya. Dahil ayaw ni Mior na pabayaan sila, gumawa siya ng isang maliit na grupo at naghandang bumalik. Sila ay bumalik sa baryo sa sumunod na araw. Tahimik na pumasok sa baryo si Mior at ang grupo niya na ngayon ay okupado na ng mga Hapones. Ang sitwasyon sa baryo ay napakadelikado. Ang mga sibilyan ay hinuhuli, binubugbog at pinapatay na walang awa. Ang iba ay nagawang makatakas pero ang iba ay hindi pinalad. Ang isa sa mga biktima ay ang lalaking matigas ang ulo na ayaw lumikas. Ang desisyon niya ay nagdulot ng kanyang kamatayan. Ang mga lumusob na sundalo ay hindi huminto sa pagpatay. Kinukuha din nila pati na ang mga mamahaling kagamitan sa mga kabahayan. Samantala sa kabilang banda ng baryo, malapit na sanang mailigtas ni Wakusang ang dalawang pamilya pero habang sila ay tumatakbo patungo sa bangka, nakita sila ng dalawang sundalong Hapones at pinaputukan sila. Isang laban ang naganap sa pagitan ni Wakusang at ng mga sundalo na nagdulot para dumating pa ang maraming Japanese. Ang mga sundalo ay nagmadali para pigilan makatakas ang bangka. Sa kaguluhan, isang lalaki ang nabaril sa likod. Sa ibang lugar, nakita ni Mior si Yunus pero huli na ang lahat. Siya ay patay na pero ang anak niya ay buhay pa. Binuhat ni Mior ang bata at sinubukan niyang tumakas kasama siya pero sila ay nakita ng mga sundalong Japanese. Binaril sila at ginawa ni Mior lahat ng makakaya niya para maprotektahan ang bata. Subalit tinamaan siya ng bala sa likod at sila ay napalibutan. Ang bata na muntikan ng makatakas ay binaril din ng mga Hapones. Ang pangyayaring ito ay ikinabigla ng husto ni Mior. Sa sobrang galit, inutusan ni Mior si Wak Kusang at Matt na dalhin ang bata sa bangka at nilusob niya ang mga kalaban.
Inahin po siya ni Wakusang at pinaalalahanan siya na ang pamilya niya daw ay naghihintay sa kanya at kailangan nila siya. Pero bago umalis, nagtapon muna ng isang sibat si Mior patungo sa kapitan ng mga Hapones, pero ito ay dumaplis lamang sa mukha ng kapitan. Kahit na nakatakas na sila Mior papuntang Pulusudong, tumanggi pa rin ang kapitan na umatras dahil naniniwala siya na hindi pa tapos ang laban nila ni Mior at kailangan niyang makabawi. Ang katawan ni Unos at ng anak niya ay inilibing sa Pulusudong. Sa gitna ng libing, sinabihan ni Mior ang lahat na maghanda dahil alam niya daw na ang mga Hapones ay dadarating. Sa gabing iyon, ang mga kalalakihan ng baryo ay nagtipon-tipon. Silang lahat ay nagdasal at naghanda para protektahan ang lugar nila. Sa sunod na umaga, dumating na ang kapitan na si Yamada at kanyang mga tauhan sa Pulusudong. Pinalibutan nila ang isla na nakakapagtatakang tahimik at isa-isang naglaho ang mga sundalong Hapones sa kamay nila Mior. At nang makarating na ang mga Hapones sa patibong, inatake sila nila Mior. Isang matinding laban ang naganap. At nang mapalibutan ng tatlong sundalo si Wakusang, agad siyang tinulungan ni Mior. Samantala, isang tapot na sundalong Hapones ang sumubok na magtago sa isang kubo pero hindi niya inaakala na ang kubo pala ay pinagtataguan ng mga kababaihan at mga bata. Dahil bistado na sila, pinakita ng asawa ni Mior na kahit siya ay magaling sa silat martial arts at pinrotektahan niya iba. Balik sa labanan, nakaharap ni Wakusang si Yamada. Ang laban ay matindi pero sa huli ay natalo si Wakusang. Ang mga natitirang sundalong Hapones ay nahuli ng mga taong baryo. Dahil dito, inalok ng kapitan si Mior ng isang duelo kung saan kung mananalo daw si Mior ay aalis na daw ang kapitan at ang mga sundalo niya at hindi na daw sila babalik sa isla. Pero kung ang kapitan daw ang mananalo, babalik daw sila kasama ang mas maraming pangkasundaluhan at wawasakin daw nila ang isla. Para protektahan ang mga taong tumulong sa kanya, tinanggap ni Mior ang hamon. Ang laban nila ay nagsimula sa paggamit ng mga sandata. Si Mior gamit ang kanyang espada at ang kapitan naman gamit ang kanyang katana. Sa una ay nakuha ni Mior ang kalamangan dahil nabitawan ng kapitan ang sandata niya. Pero dahil importante kay Mior ang kapatasan at karangalan, binitawan niya din ang espada niya at ang dalawa at naglaban ulit gamit ang mga kamao nila. Sa pagkakataong ito, ang laban ay bumaliktad na at si Mior ay nahirapan sa kapitan. Siya ay nabugbog ng kapitan at malapit ng matalo. Pero sa mga oras na iyon, naalala ni Mior ang mga namatay sa baryo at narinig niya din ang boses ng asawa niya sa tabi na pinagsasabihan siyang na huwag sumuko. Ang apoy sa puso niya ay sumiklab ulit at gamit ang bagong lakas, linabanan niya ulit ang kapitan ng buong lakas niya. At natalo niya ito at tulad ng ipinangako, inutusan ng kapitan ang mga tauhan niya na umatras. Pero bago umalis, yumuko ang kapitan kay Mior bilang respeto at pagkilala sa kanyang kakayahan bilang isang master ng silat martial arts. Ang kapayapaan ay dahan-dahang nanumbalik sa Pulusudong at sa Singapore. At si Mior naman ay nagpatuloy sa pagtuturo ng silat sa mga tao at bagong henerasyon para mapreserba ang legasya ng mga tao niya. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.